Hello guys, this is Jico, your Mr. P-Pop fanboy. So ayan, no? Welcome back to my channel. Everyone, mga 18 fans, mag-ingay at nandito tayo ulit sa channel na ito na kung saan mga SB19 updates, SB19 updates na mga gagawin nilang mga performances, concerts, at kanilang irang simula at wakas. Usapan pa lamang yan, talaga namang nandito tayo at updated kayo lagi. Kaya keep on watching to my videos here on my channel. And sa mga di ba nakasubscribe, please do like and subscribe and tap the notification bell for more updates. Okay, so usapang SB19 and ito na nga no, usapang dam. Itong dam na ito talaga, it gained popularity talaga simula nung na-release ito nung February, no? And March na ngayon at ang kanilang pambungad walang iba kundi ang performance nila sa All Out Sundays na talaga namang nag-trending sa X, no? Yung kanta pa lamang at saka yung extended version, talagang yung mga tao talaga curious na talaga sa kantang ito. Ano nga ba yung dam and on? Tapos nung yung may pa-teaser na sila, okay, so parang may Greek mythology na parang napaka 300 BC yung dating. Ang ganda, 'di ba? Yung set design, yung costume nila, pwede silang magwagi sa best costume tsaka best production design kasi ang ganda talaga, pinag-isipan, pinaghirapan. And at the same time, yung lyrics, it's very gold. Alam mo yun? Parang ang galing talaga ni Pablo. Kasi siya yung nag-write dito, nagsulat. At ang galing talaga nung ano nga ibig sabihin ng dam. So may curiosity yung mga tao. Parang yung gento, 'di ba? May ginto, ganito, 'di ba? Pero ito, dam, wala ka bang pakiramdam, 'di ba? So yung mismong song pa lang talaga, talagang number one agad. And of course, the music video, nagkaroon pa sila ng countdown ng 11 a.m. sa IG and sa X and sa YouTube and sa Facebook. Talagang lahat talaga nag-cross-posting. Promote na talaga ang limang ito para 'di ba? Mag-ingay, 'di ba? Which is talagang this is their new era at kailangan natin suportahan dahil alam kong ka-support-support talaga ang ginagawa nila, lalong-lalo na dito sa era na ito. So sa teaser pa lang, ang ganda na. Nag-react din ako sa first channel ko. You can check that out, Jico Manakan TV. And of course, meron din akong um, mga reaction sa Dam, yung kanta pa lang at saka music video. And of course, dito sa channel na ito, we have to syempre share the updates and all sa kanilang mga ganap. At yun na nga yung All Out Sundays performance nila. Taga ang tindi talaga nung All Out Sundays performance. Kasi alam mo yung pinaghirapan nila. Alam mo yung parang, okay, Kings of P-pop, dapat maganda yung stage, yung design, yung costume nila pinag-isipan, and at the same time, yung lights, ang ganda talaga. Like, yung gento nila sa All Out Sundays, ang ganda rin. Talagang pinag-isipan, Direct Miggy, no? Talagang kapag SB19 yung nag-guest, parang binibigyan talaga nila ng importansya. Alam talaga natin na parang, okay, yung treatment talaga nila is ibang-iba pag nasa GMA sila. Kasi 'di ba, talagang laking GMA na rin sila, binibigay talaga sila ng opportunity to be a coach, 'di ba? Si Pablo tsaka si Stel. Tas may The Voice ulit, but we'll never know if this year yon. But they're focusing on simula at wakas. At can I just say kudos to the team sa performance nila doon kasi talagang hinintay talaga natin. Though it's a taped performance kasi nga hindi siya live yung episode, pero yung vocals nila ang tindi, ang ganda ng voice visuals nila, ang ganda ng tunog. Alam mo yung sabi nga ni Pablo, talagang ginawa nila yung tunog na kasi simula't wakas, so parang nag-ano sila ng incorporate sila ng mga sound ng mga luma, yung mga old sound na talagang naririnig lang natin before at uh, in-apply niya talaga dito sa recent recent 'di ba, 2025. So napakagaling talaga yung pagkakagawa and at the same time na-enjoy talaga ng mga tao. Alam mo 'yon, parang if ever siguro na live episode yung All Out Sundays doon, parang maybe
I would come, 'di ba? I will come doon, and then, pupunta ako doon and then, para makita natin yung kung paano nila gawin yun at yung mismong live, 'di ba? Parang ang swerte talaga ng mga nando'n na nanood ng tape, um, ah, episode ng All Out Sundays kasi ang ano, eh, parang grabe, gold. Kasi first ever kayong nakarinig nun, 'di ba? So, napaka-lucky ninyo, napakaswerte. And another thing to celebrate is ipo-perform din nila ito sa Bench Body of Work na kung saan, I don't know kung magpo-perform lang ba sila or pati rarampa. Kasi ang Bench Body of Work, talagang this year, talagang ito na yung parang comeback ng Bench kasi nga 'di ba gumawa sila before yung ang tagal na like sa MOA pa yon, which is MOA din naman. Um, pero but this time alam mo yung parang special 'to kasi big stars lahat. Like nandito si Alden, si Catherine, even SB19 na newest group endorser nila na halos lahat pumila sa mga suot nila. Kung Team Stel ka ba, yung green na t-shirt, polo shirt. Kung Ken ka ba, yung red na jacket. Alam mo yun, parang kung ini-stan mo lahat sila and at the same time, fan na fan ka talaga ng group and individual artist nila isa-isa, parang you can have it all. Lalong-lalo na kung if you're a guy, of course, di ba, masasuot mo talaga siya. Even for ladies din naman, they can, mix and match. But the good thing there is talagang binigyan din talaga ng importansya ang SB19 to perform an opportunity as well na i-perform ang Dam on live stage sa Mall of Asia Arena. Ano yon? Ano yun, Misty? Ano? Nakiki-report din siya eh, no? Ayun, may commercial break lang tayo. Ayun, so I am deeply talagang amazed talaga sa ginagawa nila. And of course, no, um yung kanilang single talagang nag number one iTunes and agad-agad nakapunta sa Spotify New Friday playlist, ganon. So talagang yung exposure and at the same time yung engagement ng song lumala, palala ng palala. And yung release ng music video, nagta-trend pa rin talaga. And check ko yung pinaka-final, ang tawag dito, 8.7 million views na siya mga kaibigan. Grabe. Ayan. Number one pa rin siya on music. Ang galing, oh. Nakikita nyo ba? Number one pa rin siya for music. Ang galing talaga. So, congratulations, 'di ba? Talagang yung pinaghirapan nila na paghihintay, may mga nangyari last year na hindi talaga. It's a roller coaster ride, 'di ba? Na-regain nila yung management and all the news and then nagkaroon sila ng documentary. Tapos yung pagtatag nila medyo roller coaster din yung ride but lesson learned and this time talagang bibigyan talaga nila tayo ng matindi dahil sa Philippine Arena ba naman ang kanilang upcoming concert sa May kaya yung March 15 ano nyo na yan i-plot nyo na yan mga kaibigan ito no written by Paulo Nase which is yung real name ni Pablo si Pinuno ang produced ni Rad Kids Pablo and Josue and Simon Servida mixed and mastered by Yo Chango. So, grabe, no? Assisted by Owen Lee. Alam ko nakatrabaho na rin nila ito before at I don't know if sa kanta nila sa Moonlight. I don't know if that's the right thing, no? Tapos choreographer si J. Joseph Valles. Grabe, Wanze Entertainment. Talagang soaring high talaga yung um, pagkaka-craft talaga nitong era na ito dahil halos perfect lahat like promotions, first ever live performance, may upcoming pa sila sa Bench Body of Work and at the same time puro ako at the same time no? Sorry naman. Ayun, I am just so overwhelmed talaga. Ay. I am just so overwhelmed sa support talaga ng mga 18 fans, mga 18 no. So I'm so happy
na I'm one of them. Kahit na pagtatag-ira ako nakasunod sa um, pagiging fan sa ating mahalima, eh, hindi naman doon nasusukat, hindi ba? Kung kailan ka nag-start. Ang mahalaga doon is minamahal natin sila, sinusupport natin sila, at marami tayo. It's a community of love and support talaga yung sistema na binibigay natin sa SB19. So, I am very excited talaga dito sa mga other songs nila. I don't know kung ilan yung EP nila, no? Kung ilan yung songs sa EP. Kasi sa pagtatag, 5 or 6, um, mas maganda sana kung magkaroon ng merch yung album. Kasi I know may mga merch na rin because of the pinakita nilang mga guidelines kung ano yung kung ano yung pipiliin mong seat or section. Parang mauuna ka sa merch section. So yung may merch of siguro may t-shirt, may cap or bag, ganon, loot bag. Pero hopefully mga postcards at sana may ano ang tawag dito yung album style. It doesn't have to have a CD kasi hindi naman nauso. Pero yung album na ginagawa ng mga K-pop, yung Eunice, na-invite kasi ako dun sa MediaCon nila because they're having a concert last year sa New Frontier. Tapos, they invited me from Universal Records Philippines na bumunta sa MediaCon nila, and may binigay silang freebies, and yung CD is, I don't know if nandito, no? Ito, oh, like this one. Like this one, guys. Ayan. So, they had their signature on it. And then, may mga pictures sila. Ayan. So, may mga photo card din. So, ang ganda. It's a magazine style. Tapos, this is their first album. Actually, ngayon ko pa lang din nabuksan to, no? Ayan, no? May mga posters. Ayan. So, nag-unboxing pala tayo ng Curious album nila yan. And then, yung sinasabi ko nga, may CD din. So, ayan. So, parang it's a magazine style, and at the same time, it's an album. So, it's an album style na, alam mo yun, parang it's a parang ang saya na magkaroon ng ganon yung SB19 for their newest EP or era na simula at wakas. So, I am so happy and excited kung ano nga ba yung mga i-come up nila na merch and yung songs. I am so excited kasi sa Damn pa lang kakaiba. Alam mo yung pa-level up na yung musicality nila and yung creativity nila malala. Like Gento, parang it's a pop dance genre eh. Parang dito parang wild na sila, alam mo yon. Parang yung tunog pa lang ng background music, you can play it all night, all day. Kasi yung nag-IG live sila, yung live sila for their music video, 'di ba background pa lang yung naririnig natin. Parang ang saya na, ang sarap sa ears, ang sarap niya pakinggan. Na dun pa lang alam mo yung parang wow, they're very genius talaga for coming up this kind of OPM songs na pinagmamalaki talaga, na pwede nating pagmalaki talaga. Like yung dance break, yung instrumental nila sa dance sa extended version, it was malala. Like, wow, parang I can play it all night, all day. Tapos, yung mga signature lines nila, yung isa-isa, yung strength nila, lalong-lalo na yung high notes din ni Stel. Oh my God. Ang lala nung high note. Ang taas. Parang siya lang pwedeng kumanta nito. Hoy, ako lang kakanta nito ha. Parang ganun. Parang, hoy, ako lang to. Hindi niya pwedeng kantahin. And yung pagkaastig ni Ken, yung sa kanya talaga binigay yun. Damn! Walang pak. Kasi siya lang makakagawa nun. Yung parang ganong kababa pero powerful. Diba? And then yung Pablo, then ang galing ng pagka-shake, sharp, raspiness ng boses. Diba? Justin naman, napaka-soft ng boses pero may dating. And yung
dumoble din yung pagkaangas din ni Josh dito, no? Kasi siya yung una yung first verse, eh. Sa All Out Sundays, di ba, parang angas agad. Parang, oh my God, wait lang. Parang ganun. Talagang Kings of P-pop talaga yung titignan mo talaga, yung feel mo talaga sa kanilang aurahan. And yeah, I can't wait for more. And please stay tuned for more updates sa kanilang lima. So, kina Justin, Stel, Pablo, Josh, Ken, or Philip, di ba? Sa kanilang lima, sa mga ganap nila, activities nila. And yeah, just stay tuned. And I will update you always, all the time sa mga interviews ko. I'll try to put it as well kung ano yung what they love about SB19 because, we all love them. We all love SB19 and celebrities uh, they love them as well, lalong-lalo yung mga nakakasama nila sa All Out Sundays and all, and I have access. So, yeah, please stay tuned for more interview, for more contents, for more updates with our SB19. So, yeah, there you have it. And please, please, please don't forget to follow them sa kanilang mga social media accounts and streamed agad past stream them sa YouTube Music, sa iTunes, sa Spotify, and watch them on YouTube. So yeah, so there you have it, guys. Thank you for watching. This has been Jayco, your Mr. P-pop fanboy.